Lagi kayong susunod sa aking salita. Huwag ninyong kalilimutan manalangin at magpasalamat sa lahat ng biyayang tinatanggap. Masama man ng mabuti, ito'y sa kailalakas at ikatatatag ng inyong pananampalataya. Nasa inyong desisyon ang pagtanggi sa kasalanan. Nakalaan na ang mabubuting gawa na lalakaran ninyo, gaganapin nyo na lamang. Huwag maging matigas ang inyong ulo. Baka mawala pa ang buhay na nakalaan sa inyo. Good morning mga kapatid. Yung tinanggap ni Brother Manny na tipan sa Panginoon, you seek you first the kingdom of God and all His righteousness and everything else shall be added unto you. Itong taong ito, naging prophecy na gaganapin niya. Alam niyo ba na nagbigay ng isang ebidensya ang Diyos na ginaganap na niya pagpapala sa iglesia? Di ba may retreat tayo ng, ito sa 17? Alam niyo ba na sinagot ni Ana ang catering? Wala tayong problema sa pagkain. Ang problema natin, yung 6,000 na pambabayad sa swimming pool, solo natin yun, 4 p.m. to 12 a.m. Solong-solo natin ang swimming pool, magkakaroon tayo ng talagang baptism. Kaya tinatawagan ko yung mga hindi pa talaga nabaptize sa inyo. Si Daniel nga, sabi ko, Dane, magpapabaptize ka na ba? Sabi ni Dane, tsaka na, Daddy, hindi pa talaga ako handa. Nananampalataya ako pero hindi pa talaga. Ay ko, yan ang gusto ko marinig eh. Yung bukal sa puso yung mga sinasabi. Darating kasi araw, uudyukan ka ng Diyos eh. Na talagang papasok ka na sa kaharian ng Diyos. Kasi hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos nang hindi mo napapasok ang kaharian ng Diyos sa iyo. Di ba sabi ni Kristo, I am knocking at the door. And who opens the door of his heart, I will come unto him and we will sup up with Him. Makikisalo si Kristo. So, kailangan pumasok muna ang kaharian ng Diyos sa ating puso bago tayo makapunta doon talaga sa kaharian ng Diyos. Kasi yung the law and the prophet was until dyan eh. Yung mga batas ng patriarka at saka mga propeta hanggang kay John the Baptist lang. Wala nang sumunod na propeta pa. Kung may maririnig kayong propeta lumalabas, mga doomsday prophet na yun. Wala nang propeta. At saka pag nakakarinig kayo nung may namatay daw, mayroon ladder umakyat, kalokohan lahat yun. Hindi totoo yun. It is appointed unto man to live once and after death, judgment. So kapag namatay ang isang tao, judgment. Paano may aakyat pang ladder? Ano yun? Deception ni Satanas yun. Oo, tunay na naranasan ng tao yun, pero hindi talaga siya namatay. Dinisip siya ni Satanas eh. Sasabihin, pinababalik ko ako rito ng Diyos eh. Kasi mahal ko yung nanay ko. Meron ako mission. Kalokohan lahat yan. Pati lahat ng prophet ngayon, kalokohan na. Ang propeta, inilalagay lang ng Diyos sa iglesia. At ang Diyos naglagay ng ilan sa kanyang iglesia, mga apostol, mga propeta. So, huwag kayong padidisip sa mga narinig niyo sa paligid. Have a great desire to be in the kingdom of God. Sabi nga eh, nakahanda na yung ating lalakarin eh. Yung mabubuting gawa na naihanda na, naisulat na. Lalakaran na lang natin. Yun ang mga righteousness ng kingdom of God. What are the conditions to enter into His kingdom? First, the kingdom of God must be in your heart. Yun ang unang-una. Luke 17:21. Ni sasabihin man nila, narito o naririyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob nyo. No, sana sa kaloob-looban natin, sa buhay natin ang kaharian ng Diyos. So yung obedience, hindi lang basta obedience yun, it is a way of life. Yung pagsunod ay isang buhay yun eh. Yung pagiging Kristiyano, isang buhay. Kaya kung hindi mo kayang mabuhay bilang isang tunay na Kristiyano, huwag kang magpapaka-Kristiyano. Kaya nga sabi ko kay Daniel, very good. Kasi ayaw niya pa mag-commit talaga. Nananampalataya siya, oo, sumusunod siya, pero hindi pa yung todo. Sabi niya, Daddy, pag ready na ako, magpapabaptize na ako sa tubig.
Sabi ko, I will wait for you. Kasi officially, dinideclare ko na yan eh. Every Holy Thursday of every year, doon na tayo. Sa Mercedes Village. So para pag may mga kaluluwang ipadadala, meron na akong mababaptize. Kasi wala tayong baptismal pool eh. Yun ang baptismal pool natin. Kaya kung ikaw ay malahininga, isusuka ka ng Diyos eh. Kaya maganda yun, hindi pa talaga ako ready. So huwag muna, hindi ka pa talaga ready. Pero pag ready ka na talaga, inuudyukan ka na ng Diyos na mag-commit na. Talaga hindi na maalis sa isip at puso mo na magiging tunay na Kristiyano ka na. Then is the time talaga na totoo magiging baptismo sa tubig. Kasi ang kaharian ng Diyos kasi malapit na eh. Di ba sabi nga ni Jesus Christ, ipinipreach ang kaharian na, repent, for the kingdom of God is at hand. Magsisi na kayo sapagkat ang kaharian ng Diyos, ito na malapit na. Malapit na dumating ang Panginoong Hesus at maghahari siya ng 1,000 taon. Pagkatapos maghari ng 1,000 taon, gugunawin niya ang mundo. At pag ginunaw na niya ang mundo, ibababa na yung New Jerusalem, yung bahay ng Diyos sa langit, sa third heaven, gagawa ng bagong langit, bagong lupa. Yun ang pasimula ng isang buhay na walang hanggan. So malapit na yung kaharian ng Diyos na yun, na isusuko ni Kristo ang paghahari sa Ama, at ang Ama na ang maghahari sa lahat sa lahat. Sabi ng Matthew 5:3, ito ang mga kondisyon eh. Para makapasok ka, makasama ka ng Ama sa kanyang bahay sa New Jerusalem, kailangan ma-born again ka muna. Ng totoong born again, ha? Papapasukin mo talaga si Kristo sa puso mo at handa ka na magsakripisyo. Gaganapin mo lahat ng utos ni Kristo. At ang utos ni Kristo, yung dekreto ng apostol, gagawa ka ng tipa, ng higapot handog, magpapabautismo ka sa tubig, papabautismo ka sa Espiritu, magsasalita ka sa iba't ibang wika, sasamba ka palagi. Tapos magbe-breaking of the bread kayo. Yan ang mga dekreto ng apostol. Susundin mo talaga lahat yan. Hanggang sa pagdating ni Kristo. Committed ka na dyan sa pagpapakabanal. Lahat ng Word of God, magpapagal ka, sundin lahat. You become perfect. Yan ang kaligtasan. Sabi ng Matthew 5:3, mapapalad ang mga magpagkumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. So yung humbleness, yung mababang loob, yung hindi yung isip niya, hindi karunungan niya, ginagamit niya, hindi yung idea niya o opinion niya, wala na. He is dead to self. Wala na yung sarili mo. Hindi ka na umaasa sa sarili mong karunungan, sarili mong, hindi na, tapos na eh. Sabi ng prophet na ihanda na yung mabubuting gawa upang inyong lakaran, tapos na eh. Nakasulat na sa Bible, lahat ng gagawin eh. Gagawin na lang natin. So, handa ka ba lumakad kasama ni Kristo? At handa ang dadaanan mo si Kristo para makapunta sa Ama. Number 3, Matthew 25:34. Kung magkagayon, sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatagang sanlibutan. So inihahanda na talaga yung New Jerusalem, yung kaharian ng Diyos sa inyo, sa mga tunay na mga anak ng Diyos, doon sa mga tinawag, mga hinirang, pinili, binigyan ng Espiritu Santo, tunay na naging anak ng Diyos, born of the Spirit and born of water. Ipinanganak siya ng Ama sa Espiritu, ipinanganak siya sa tubig, na ang tubig na o salita ng Diyos, ang lilinis sa kanyang buhay, ang batayanan ng kanyang buhay. Ito ang pananampalatayang nagliligtas. Magiging faithful servant ka talaga. Kaya pinagpala eh. Sabi ni Jembo sa akin, Daddy, malas naman yung swerte ko. Alam mo anak, walang malas tsaka walang swerte. Dalawa lang ang uri ng tao sa mundo. Pinagpala at saka isinumpa. Yung pinagpala, yun yung pupunta sa langit. Word ng mga believer doon, swerte. Yung isinumpa, yun ang word nila ng malas. Yun yung pupunta sa interno. Kaya pumunta ka doon sa pinagpala para swerte. At madali lang naman eh.
Kung handa ka na talaga, isosurrender mo na ang buhay mo sa Diyos, ang lahat-lahat ibibigay mo sa Diyos, hahanapin mo nga ang kaharian ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito na yung isang ebidensya na magpapatunay na pinagpala tayo. Ito, Perfect 7, 2014. Natatandaan ko, di ba nagpakain si Kristo sa nag-catering? Nag-catering si Kristo, 5,000 eh. Sabi niya, alam nyo, pinanggalingan nun? 7. 5 tinapay, 2 isda. 7 din eh. Di ba, itong 7 na to, biglang, alam mo, hinipo ng Diyos sa puso ni Ana. Sagutin mo ba naman yung catering? Mahal yun. For 50 person, ha? Ang kakainin natin doon, chicken finger, rolly spring, ano pa ba yun? Meaty, spaghetti, iced tea, tsaka fruit salad. Mamaya magmi-meeting tayo, ha? Kasi itong week na to, kailangan ko magbayad ng 3,000 down payment eh. Baka kasi maagaw eh. Mamaya mag-i-email na ako doon sa party needs catering para ipasa ko yung voucher na binigay ni Ana sa akin. Para na sa ganon, nakaset na tayo talaga, wala na makakahadlang doon sa April 17. Madali lang naman daw eh, sa palengke, sa kay kayo eh. Mercedes Executive Village, Clubhouse. Sabi ko, pag alas 12 ba dyan, may tricycle, madami daw. Mamaya, magmi-meeting tayo. Tutuloy ko muna. Tsaka tayo mag-chismisan. Sabi dito sa Luke 9:62. Meron akong sipon eh, tsaka ubo. Luke 9:62. Dadapot sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. So pag ikaw pala naging Kristiyano na born again ka na, inihanda ka ng Diyos para maglingkod, hindi ka na pwedeng bumitaw sa paglilingkod. Pwede mo bang itigil yung pag-aararo ng bukid? Paano matataniman yun? Hindi na. Pati yung kalabaw, mag-ihintay sa'yo doon. Ang kalabaw, palo ka lang na pala doon. Araro ng araro yun. Hindi ka karapat-dapat sa kaharian. Kapag umurong ka sa pananampalataya, hindi ka na mapupunta sa langit. Sa impyerno ka rin pupunta. So, yun yung criteria ng pagpapasok sa kaharian ng Diyos. John 3:35. Ito ang isang paring kondisyon. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. So, hindi ka makakakita, hindi ka makakamalas, hindi ka makakaunawa ng kalooban ng Diyos. Kasi ang kaharian ng Diyos, ang nag-ahari dyan, salita ng Diyos eh. Kabanalan ng Diyos, katwiran ng Diyos. Hindi ka makakakita, hindi ka makakaunawa. Hindi mo maintindihan kasi wala kang Espiritu Santo. Kapag ang kaharian ng Diyos pumasok sa iyo si Jesus, ang kaharian ng Diyos nasa iyo. Nasa iyo Espiritu Santo. At ang kaharian ng Diyos dito sa lupa, Iglesia, na itinayo ng Diyos, ha? Meron kasi itinayo ng tao, lahat ng religion, itinayo ng tao. Confucianism, itinayo ni Confucius. Taoism, itinayo ni Tao. Baha'i faith, itinayo ni Baha'i. Roman Catholicism, itinayo ng mga mga Romanong mga doon, mga mayayaman, mga kilalang mga tao sa Rome. Iglesia ni Cristo, sino nagtayo? Si Manalo. Sino nagtayo ng iglesia ni Eddie Soriano? Si Eddie Soriano. Si Kiboloy. Ang nagtayo ng iglesia ito, si Brother Manny ba? Hindi. Ang Panginoong Jesus, tinawag nga eh. Alam nga naman, magtatayo ka ng isang bahay, wala kang tatawagin karpintero o engineer para sabihin mo, ikaw ang gagawa ng bahay ko. Ito yung blueprint ng bahay ko. Basta nagtayo sila, tama ba yung ginawa nila? Totoo ba yung itinayo nilang bahay ng Diyos? Kasi ang magtatayo ng bahay, yung may-ari. Kukuha siya ng mga karpintero, mga engineer, arkitekto. Sasabihin niya sa kanya kung ano dapat gawin sa bahay niya. So, yun ang kaharian ng Diyos sa lupa. So, ang pag-ahari ng Diyos, mag-ahari sa mga tinawag, sa mga pinuno, sa mga isinugo din. Kaya lahat ng instruction ni Kristo, ibinibigay sa apostol. Lahat ng instruction ng apostol, ibinibigay sa bishop, sa mga pastor at sa buong iglesia. Kaya yun ang ginagawa ng Diyos sa atin. At yun ng tipan, tinanggap ni Brother Manny noon pa, ngayon lang nagaganap. 2014, sa Nalabe, sa Remnants, tayo na nga ang kukonti-konti.
Kung titignan nyo din ang Israel nung araw, kukuntiin pinakamaliit siya, na-divide pa Lahati ang Israel sa Judah at ang Israel. Kukunti na sila, na-divide pa. Ang LCG ministry, kukunti-kunti na, na-divide pa. Pareho-pareho na nangyari sa iglesia ng Diyos sa wilderness at yung iglesia ng Diyos ngayon. Yung iglesia nung araw, nung una, pinipersecute yun, konting-konti lang talaga. Pinakakain sa yun, pinapatay, sinusunog. Pero nag-survive hanggang sa ito na yung huling panahon na tinitipon muli ng Diyos sa maliligtas. Pero kailangan, nasa kaharian ka ng Diyos, nasa loob ka ng iglesia itinayo ng Diyos, mapapangalagaan ka ng inahin. So magkakaroon ka ng perseverance. Sabi sa Luke 9:62, pag gumawa ka ng araro, mayroong perseverance, magpapagal ka, magtitiis ka. Dahil sabi doon sa Philippians, hindi lamang kailangan kayo sumampalataya, kundi makipagtiis naman kayo kay Kristo. So hindi sapat yung sumasampalataya. Kinakala magtitiis ka hanggang wakas na sumunod. Si Lucifer hindi nakatiis Pero sumasampalataya si Lucifer at yung mga anghel, mga demonyo. Si Judas sumasampalataya, si Balaam, pero hindi nakatagal. Hindi sila nakapagtiis, bumigay, umayaw Sabi ng Diyos, hindi kita kalulugdan kapag umurong ka. Di ba? Nasa Hebrews 10:38 yata tayo. Tama, Hebrews 10:38. Pero simulan natin sa 36. Sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyo magawa na ang kalooban ng Diyos at kayo tatanggap na ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito'y dumarating at hindi na magluluwag. Ngunit ang aking lingkod na matuwid, nasa iyo ang kaharian ng Diyos, ibig sabihin matuwid ka, ay mabubuhay sa pananampalataya. Susunod ka sa utos ni Kristo, sa lahat ng righteousness at kalooban ng Ama kay Kristo. At kung siya'y umurong, hindi ka lulugdan ng aking kaluluwa. O pag umurong ka, hindi ka kinalugdan. Pag hindi ka kinalugdan, nagandali ka pa sa langit. Itatapo ka rin sa impyerno. So wala ka rin lusot. Kahit sumasampalataya ka na hindi nakapagtiis, sa impyerno ka pa rin. At yung mga hindi sumasampalataya, lalong sa impyerno. Walang kapag-apag-asa. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Kaya ikaw ba sumasampalataya na talaga? Kaya sabi ko kay Daniel, alam mo Daniel, nung bata ka, napakasinungaling mo. Gusto kong makuha yung tiwala ako sa iyo na hindi ka na talaga nagsisinungaling. Gusto kong makita, para lahat na sasabihin mo kasi pinaniniwalaan ko Sagutin mo ako ng totoo. Yung totoo talaga sa puso mo, handa ka na bang sumampalataya? Magbabaptism ako sa 17. Handa ka naman magpa-water baptism. Sabi ni Dave, Daddy, hindi ka Hindi ko pa talaga kayang itodo. Gusto ko sumampalataya ng todo, pero hindi pa ngayon. Sabi ko, okay lang yan. Hindi tayo namumuwersa. Tinatanong lang kita. Kasi kapag nagpabaptize ka sa tubig, ilulubog ka dun Pag inulubog ka, yung dati mong pagkatao, wala na. Pag ahon mo, bago kang nilatang, ibig sabihin, committed ka na talaga. So, bahagi ka na talaga ng katawan ni Kristo ililigtas. Hindi pa talaga ready. Ako, okay. Susunod, meron 2015. Huwag lang sana maubos yung 2000 plus. May tanong nga pala doon sa doon sa celebrity vlog. Kailan daw magugunaw ang mundo? Pinapili 2016, 2060, 3010. Yung kay Alien, kay Brad Pitt. Malapit-lapit yung kay Brad Pitt, 3010. Kasi yan talagang pagkagunaw ng mundo, halos nandun talaga sa 3010 Ayon kay Isaac Newton daw, 2060. Yung scientist ni si Isaac Newton. Kasi pag inumpit mo talaga, katulad ngayon, 2000 14. I-plus mo yung 7 years, di 2021. Tapos, 1,000 taon pa, di 3021 na. O ngayon, ilang taon pa kaya ang darating? I-add mo dun yun sa 3021 para dumating si Kristo. Palagay mo ba may 5 years pa, 10 years, 7, 20? Palagay mo 20, di 3027. Ang end of the world. So malapit-lapit yung 3010 na yun na, ewan ko sino nagsagot mo. Pati yung end of the world, kino-contest na ngayon Balik tayo dito sa preaching. Acts 14:22.
pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad. At inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya. At sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian, ay kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. So maliwanag yan. Pag nagpasya kang maging Kristiyano, yayakapin mo yung salita ng Diyos. Yakapin mo ito. Marami tayong dadaan ng kapighatian bago pumasok sa kaharian ng Diyos. So handa ka ba dyan? Kasi si Kristo, inihanda niya rin ang sarili niya eh. Kasi nung magpapass over na yun eh, nagkaroon sila ng Last Supper. Huling chibugan na yun eh. Hanggang sa nanalangin siya sa Garden of Gethsemane. Di ba sabi ng Bible, para daw dugo yung pawis ni Kristo sa hirap eh. Inihanda niya ang sarili niya eh. Sabi niya, Ama, pwede ba itong pinakikita mo sa akin, revelation, na magaganap sa akin, pwede ba pasto? Wala ito. Pero not my will, but your will be done. Tinanggap ni Kristo yung lahat ng kapighatian dadaanan niya. Ipinakita sa kanya eh, lahat eh. Lalagyan siya ng koronang tinik. Tapos gugulpihin siya ng 600 soldiers. Sasabunutan, duduran, gugulpihin. Tapos lalatiguan ng 30 siya. Tapos pabubuhatin ng krus, hindi naman niya mabubuhat. Pagkatapos mauuhaw siya, hindi pa iinumin ng tubig. Yung mga vinegar ay paiinom. Tapos mamamatay siya dun sa krus. Hirap na buhay. Sabi niya, pwede ba, Pasto? Pero hindi. Ito talaga, tinanggap niya. Kaya, en consumatum, sabi niya. Tapos na, it is finished. Natapos yung mission. Tayo, matatapos na itong mission na ito, malapit na. Konti panahon na lang, tapos na ang mission natin. Pero marami tayong konsumisyon. Kaya, ngayon, medyo, paano muna tayo? Tiis-tiis muna. Kasi bago natin matapos yung mission na yun, maraming konsumisyon. Kasi napakaraming kapighatian. Kasi sabi ni Pablo pinupunan ko sa aking katawan ang kakulangan ng hirap ni Kristo. So, ibig sabihin, yung hindi naranasan ni Kristo ang hirap, ipararanas sa atin. Kaya si Pablo nakaranas Meron siya sugat na hindi gumagaling Pwedeng diabetes yun o cancer of the flesh. Kasi hindi gumagaling ang sugat Kung diabetes naman, may possibility. Pero hindi na-check ni Luke Yung doktor umaasa din si Luke sa Lehans Pero nung bandang uli, lagi na sila nagkakasakit lahat So, ibig sabihin, kahit man of God ka, dadahan ka sa marami, at magkakasakit ka talaga. Si Timothy, ang dami din mga sakit yan, lahat sila. Ako nga, ginagamot ko lang sa hyperacidity ko, ang hirap pagalingin Yung isang shot lang ng red wine, effective Isang shot ka lang ng isang red wine sa umaga, isang red wine sa gabi. Gumaganda yung takbo ng hyperacidity. Pag yung gamot, hindi kaya Kasi ipinacheck ko yung yung ilong ko kasi may diferensya Ipinacheck ko doon sa sa Rizal Medical Center. Dichinek. Ang nakita ng doktor, hindi yung diferensya sa ilong Grabe daw yung hyperacidity ng tiyan ko. Sabi niya, grabe ito, parang monster. Grabe yung acid ng tiyan. Sabi ko, paano ba yan? Matagal na gamutan yan. Ang hirap gamutin yan Mahaba-habang gamutan. Sinabi sa akin lahat ng mga bawal. Halos lahat bawal Lahat bawal. Pati tsaa, bawal. Kape, bawal. Red wine, bawal. Hindi na. Ang sinunod ko na lang yung Bible. Uminom ka ng konting alak. Timoteo, makakabuti sa tiyan at sa madalas mong pagkakasakit. Masigurado to kaysa to sinabi ng doktor Bible to Sigurado sinasabi ng salita ng Diyos. James 2:5 Dinggin ninyo mga minamahal. Hindi baga pinili ng Diyos ang dukha sa sanlibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya. So, huwag mo sabihin, yayaman ka sa pera. Mayaman ka na Pag-aari mo, langit at lupa. Tagapagmana tayo ng lahat ng creation sa langit At saka susunugin itong earth Hindi mo kailangan, meron kang magandang bahay dito, malaking lupa, susunugin Kailangan yumaman ka sa pananampalataya. Para pag nasunog na itong earth na to, gagawa ng bagong earth, tagapagmana ka ng bagong earth. Talagang mayaman. Tagapagmana tayo ng New Jerusalem at saka bagong earth. Hindi mayaman ka talaga. At mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. So yung kaharian ng Diyos,
na nakatira ang Ama doon at si Kristo nandun. Dalawa pa lang nandun, ha? Ang Ama nakaupo sa kanyang trono at si Kristo nakaupo sa kanang trono ng Ama. Di ba nakita yun ni Stephen? Nung patayin siya sa paglilider ni Saul, ni Pablo, pinatay si Stephen, stone to death eh. Sabi ni Stephen, nagbumukas ang langit. Natakot yung mga Pariseo. Nakita ko ang anak ng Diyos, tumayo. Sinisilip siya, tumayo, nakaupot, nakatayo eh. Siguro, tinignan ni Kristo, gano'n na. Nakatayo sa kanang trono ng Ama. Naku, doon nagalit lalo mga Pariseo, pinagbabato. Siguro kasi lalaki nung hollow blocks na yung binabato para patay agad. Naunga sila lahat. Bilay mo mamatay sa... Tapos sabi pa niya ni Stephen, Ama, huwag mo pong ibilang na kasalanan ito sa kanila. Pero mo, napakabanal na tao. Pinapatay na. Samantalang tayo, chismis lang, galit na tayo. Eh yun, pinapatay na, sabi, Panginoon, huwag mong ibilang na kasalanan ito sa kanila. Hindi nila alam ang ginagawa nila. Ganon din si Kristo, di ba? Sabi niya, Ama, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi talaga nila. Eh kung nalalaman nila, bakit nila ipapapako si Kristo? So hindi alam eh. Kaya pag may gumagawang masama sa ating mga tao, hindi nila alam ang ginagawa nila, masamang espiritu yun eh. Ginagamit ng masamang espiritu sila para i-persecute tayo. Kaya ang kaaway natin, hindi yung mga flesh and blood eh, masamang espiritu. Katulad ng ipinortray sa Israel. Nung lumabas sila ng Egypt, maraming humarang sa kanila papunta sa Promised Land. Kailangan patayin lahat yun. Kailangan ubusin lahat ng masamang espiritu sa buhay natin. Yun ang kasalanan ni Haring Saul. Sabi sa kanya ng Diyos, patayin mo yung Amalekites. Kasi nung lumabas sila sa Egypt, hinarang sila nun eh. Patayin mo yung Amalekites, lahat. Babae, lalaki, matanda, bata, at lahat ng hayop, patayin mo. Ang ginawa ni Saul, in-spare si Agag. At yung magagandang mga gagamitin daw pang worship. Nagalit ang Diyos. Sabi na ni Samuel, di ba ang utos sa inyo ng Diyos? Patayin lahat. Ba't binuhay mo si Agag? Yung mga yan, aanin mo yan. Makakapag-offering ka ba sa Diyos? Suwail ka? Obedience is better than sacrifice. Lalapit ka sa Diyos, mag-offering ka, masama ka. Hindi tatanggapin ng Diyos yun. So, ang ginawa ni Samuel, aka na nga espada. Alam nyo, pinatay si Agag. Ang pagpatay, grabe. Pinagpira-piraso. Talagang walang ititirang masamang espiritu, ibig sabihin nun. Sa buhay natin, huwag kang magtitira ng maliit na masamang espiritu. Kasi merong malaki, si Goliath eh. Kitang-kita yun eh. Eh yung maliliit na kasalanan mo, itatago mo ba yun? Hindi, pipira-pirasuin lahat, uubusin. Yun ang portrayal ng Israel. Bakit may kaaway sila papuntang Promised Land? Ang Promised Land, yung papunta ka sa langit. Yung paglalakbay mo dito sa lupa, marami tayong kalabang masamang espiritu. So, pananatiliin natin na we have the mind of Christ. Word of God lang ang panlaban sa masamang espiritu. Hindi mananalo masamang espiritu. Sabi sa James 4:7 eh, submit to God, resist the devil, and the devil shall flee. So, you have to submit to God, pasakol ka sa kaharian ng Diyos, at ang kaharian ng Diyos, pinamumunuan ng apostol, mga propeta, ebangelista, pastor at guro, nagsasalita sa iba't ibang wika, mayroong pagpapagaling sa mensahe, at may pagtulong. Mayroong ministry of help, na tatalakayin natin niya mamaya. Magmi-meeting tayo mamaya. Amen! Dahil sa aking grasya, kaya kayo mga naligtas. Hindi dahil sa nais ninyo, kundi dahil sa inyong pananampalataya at kalooban ng Panginoon Diyos. Hindi kayo makakasunod sa akin kung patuloy kayong lumalakad sa inyong lumang pagkatao. Panahon na upang ito'y inyong isuko, sapagkat malapit na akong dumating, naway datnan ko kayo laging gising. Sumayaw ang aking pag-ibig. Mga anak, kahit magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya at panatilihin niyo yung pag-ibig na umiiral sa inyo upang ito'y makita ng hindi pa mananampalataya. Ipapagkaloob ko sa inyo lagi ang inyong mga hinihiling. Good morning mga kapatid. Dumarating na ang araw na ito na ngang unang taon ng ito ng 2014.
dito na ibubuhos ng Diyos ang masaganang pagpapala sa mga tunay na malalabi na talagang laging sumusunod. Aalisin na niya yung mga akal ng iglesia, yung mga pagmahal sa pera. Alam niyo, sa iglesia ng Palati, halos lahat ng nawala dito talaga mapagmahal sa pera. Ayaw mag-igapot maghandog, pinili pa nila tumalikod. Yun ang mga akan eh. Hindi nanalo sa gera ang Israel sa Battle of Ai dahil sa mga akan na nakasingit. Ngayon, ang ginagawa ng Diyos sa ating iglesia, inaalisan lahat ng akan. So, naglalabis siya ng mga remnants na tunay na mananampalataya, tunay na tagasunod niya talaga, at ibubuo sa masaganang pagpapalang spiritual, physical at material. So, ang message sa atin ng Panginoon is, we must be obedient at all times. Obedience is a way of living. So, kung iniisip ninyo na ang pagiging Kristiyano ay basta Kristiyano ka lang, hindi, ito'y buhay. It is a way of living. Ito isang pamumuhay, ito isang buhay. So kung hindi ka talaga handa na consecrated ka sa Panginoon, tagasunod ka ni Kristo talaga, hindi ka pwedeng maging tunay na Kristiyano. Kasi lulutang na mga ginto sa huling araw. Mag-aalay na ng katuwiran sa Diyos eh. Lubos na magmamahal na ang iglesyang malalabi. At mapalad tayo. Kasi may inilabi pa. May natira pa sa LCJ Ministry na dadanas ng masaganang pagpapalang spiritual, physical at material. Ang hihilingin natin sa Diyos, sabi ng prophet, ipagkakaloob. Kasi narito na yung panahon eh. Kasi alam nyo, may mga panahon eh. There's always a time for everything. At sa aking mga pagmuni-muni, nararamdaman ko talaga, itong 2014 na to, ang pasimula na ng pagpapala sa iglesia. Ngayon, yung talagang hindi pa talaga sumusunod, mapag-iiwanan kayo. Makikita ninyo ang iglesia, umuusad, lumalago, umaangat, pero maiiwan ka sa baba. Hanggang sa tuluyan, maiiwan ka na sa baba. Kasi ascending na ang buhay natin eh. Hanggang sa ang buhay na walang hanggan, makamit natin. Pero ipararanas muna ng Diyos sa atin ang masaganang biyayang pagpapalang physical at material. Ang hinihingi lang ng Diyos, yung tunay kang sumusunod, consecrated ka ba talaga? Hindi ka na ba akan? Lahi ka na ba talaga ng Diyos? O lahi ka pa rin ni akan? Akin. Laging akin. Akan. Akin yan. Dapat, ang buhay natin, buhay na sa Diyos. A life of Christ. What do you choose? Obedience or disobedient life? Ikaw kasi pipili eh. It's so just indecision eh. Nasa pagdidesisyon mo lang to eh. Pag pinili mong desisyonan, at tulad kagabi, yung anak ko si Jembo, ay ko, Jembo, itapon mo nga yung basura doon sa labas? Oo, hindi lang. Sabi ni Jembo, oo, tatapon ko. Ang tanong ko sa iyo, itatapon mo ba ngayon o hindi? Oo, hindi lang. Pag sinabi mong hindi, ako magtatapon. Sabi niya, itatapon ko ngayon. Gawin mo. O ginawa. So, ngayon, di ba madaling sumunod pag gusto mo? Kasi kapag ayaw sumunod ng tao, mahirap, ayaw mo eh. Pero pag dinesisyonan mo na talaga, magpapaka-banal-banal ka, i-consecrate mo na sarili mo, madaling sumunod. Yun na ang hinihingi ng Diyos sa atin, mga kapatid. Yung full consecration. Yung ang banal, magpapaka-banal-banal. Sabi ng Deuteronomy 26:16. Araw na ito ay iniuutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na tuparin mo ang mga palatuntunan at mga hatol na ito, iyong ang gaganapin at tutuparin ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa. Ng iyong buong kaluluwa, pag-iisip, damdamin at kalooban, ng iyong buong puso, ng iyong buong buhay. Ang buhay mo, consecrated na talaga. Ito yung laging pagsunod sa Philippians 2:12. Ito yung sinasabi ni Pablo na pag nalubos mo na ang pagkaligtas mo, malalaman mo yan, lagi kang sumusunod. Basahin natin Philippians 2:12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod. Pag sinabing lagi, always walang word of God na hindi ka sinusunod. Lahat ng utos ni Kristo, sinusunod mo talaga. Na hindi lamang sa harapan ko,
o kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. So, sariling pagkaligtas, lubusin nyo na may takot at panginginig. Work out your own salvation. Huwag mong i-work out ang salvation ng nanay mo, ng tatay mo, kapatid mo, asawa mo, anak mo. I-work out mo ang sarili mo salvation. At mai-work out mo lang yan kung ang katwiran ng Diyos ang susundin mo. Kasi pag katwiran ng Diyos ang sinusunod mo, hindi ka mahahatulan ng Diyos. Hindi mo katwiran yun eh. Katwiran ng Diyos yung sinusunod mo, Word of God eh. Anong hatol ang iyahatol ng Diyos sa iyo? E di hahatulan niya sarili niya. Pag hinatulan yung ginagawa mo. Kasi hahatulan tayo sa ginagawa natin. Eh ang ginagawa mo, hindi mo katwiran. Katwiran ng Diyos. So hindi siya makakahatol. Ang ibibigay sa iyo, pagpapala, masaganang pagpapala. Sabi ng 1 Samuel 15:22, ang sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon na napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain? Nagaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon, narito ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig ay kaysa saba ng tupang lalaki. So kung ikaw mag-o-offering, maghahandog sa Panginoon, hindi ka naman sumusunod sa kalooban ng Diyos, what's the use? Karumal-dumal ang paghahandog ng isang makasalanan, sabi ng Diyos. Ang kailangan natin paghahandog muna yung espiritu at kaluluwa. Linisin natin ang ating espiritu at kaluluwa, na born again ka na, yung kaluluwa mo nire-renovate. So, ibibigay mo ng todo buhay mo sa Diyos, makakapag-alay ka na ng Diyos, tatanggapin na yung pagsambal pagdakila mo. Okay na yung mga hain mo, kaysa doon sa ginawa ni Samuel, ni Saul. Pinili niya na i-offering yung mga, in-spare niya yung buhay ni Agag, in-spare yung lahat ng magagandang handog ng baka. Eh yung pagsunod sa Diyos, inuwal niya. Sabi ng Diyos, patayin mo lahat eh. Wala ka ititira. Ang ginawa niya, nang hinayang siya doon sa mga baka, pwedeng i-offering. Yung buhay ni Agag, hindi niya pinatay. Ang gumawa nun si Samuel. Kinuha niya yung itak pinagtataga si Agag, pinapiraso. Talagang pinagputol-putol. So, ibig sabihin, ang mga kalaban nating masamang espiritu, putol-putol na yan. Wala tayong ititirang maliit. Kasi lahat tayo, meron tayong kalaban eh. May mga gulayan tayo sa buhay natin na malalaking kalaban. At may maliliit din na kalaban, mga Amalekites, Midianites. So, patuloy ang pakikipagbakan, pakikipaglaban. Kailangan magtagumpay tayo sa lahat ng pakikipagbakan sa lahat ng kalaban. Wala tayong ititirang buhay sa lahat ng masamang espiritong kumikilo sa buhay natin, itatapon natin lahat, papatayin lahat siya. Sabi ng Diyos, ubusin nyo eh. Ang ginawa, nagtira. Huwag kang magtitira ng masama sa buhay mo. Lilinisin mo sa kabanal-banalan na salita na walang word of God na hindi ka gaganapin at lahat ng karumihan sa iyo, itatapon mo. Aalisin mo na yung datihang pagkatao, huhubarin mo na. Ang gawa ng laman, magbibihis ka ng bagong pagkatao dahil kay Kristo Jesus. So, ayan ang pagsunod. Sabi ng Acts 5:29. Dadapot nagsisagot si Pedro at mga apostol at nagsabi, dapat muna kami magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. So ito yung ating pagtugon sa Diyos eh. Bago tayo sumunod sa tao, utos muna ng Diyos. Kahit magalit ang tatay mo, nanay mo, asawa mo, anak mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, lahat ng buong mundo magalit sa iyo, wag lang ang Diyos. Ang una mong susundin ng Diyos, ang salita ng Diyos. Tsaka ka lang susunod sa otoridad. Kasi may mga otoridad na nag-uutos ng lihi sa Word of God eh. Halimbawa, may asawa ka, unbeliever. Inuutos sa'yo kontra sa Word of God. Huwag mo susundin yung asawa mo. Maililigtas ka ba na asawa mo? Ang sundin mo yung Word of God. Si Kristo, ulo mo, hindi siya. Nagiging ulo mo siya kung ang ulo niya si Kristo. Pero kung yung asawa mo hindi ulo si Kristo ulo mo. Ito papayag. Pupunta ka sa impyerno. Ayon sa iyong pagsunod eh. Hahatulan ka ng Diyos sa ginagawa mo. Eh, nanampalataya kang lubos, nakipaglaban ka pa na napagta, dadalhin ka ng Diyos sa langit. Yan ang way of living ng pagsunod ng Kristiyano.
Deuteronomy 5:29. O mamalagi nawa sa kanila ang kaloobang ito, na sila'y matakot sa akin at kanilang ingatan kailanman ang lahat ng aking mga utos, upang ikabuti nila at pati ng kanilang mga anak magpakialanman. So, hindi lang concern ng Diyos sa iyo sa asawa at sa mga anak mo, at sa 4th generation pa, sa 4 na saling lahi, concern siya sa iyo. So, ang pagpapala na Diyos ibibigay sa iyo hanggang sa 4th generation ng anak ng kaanak-anakan mo. Ewan ko, apo na ba saan yun? Apo sa talapakan, apo na sa lupa. Kasi wala na, lupa na kasunod ng talakpakan. Di ba una, apo sa apo. Tapos, susunod, 3rd generation, apo sa tuhod. 3rd generation, apo sa talapakan. Ang 4th generation, apo sa lupa. Apo sa kalimutan. Sa lupa na. Ay, biruin mo hanggang 4th generation. So, gano'n ang Diyos na magbigay ng gantimpala sa tunay na susunod. Kaya ang tinitingnan ng Diyos tayo Tayo mga pinuno, tayo mga ama, tayo mga pastor. Napakahalaga ng may nagnanalangin sa inyo, mga kapatid. Kasi kahit anong pagsusumikap mo, kahit anong gawin mo pagsusumikap, kapag walang nananalangin sa iyo, hindi makakakilos ang Diyos sa iyo Kaya napakahalaga ng may nagpe-pray sa inyo. At yan ang trabaho ng mga intercessor, mga pastor. Pastor is up to teach, and an intercessor, a petitioner to God. Ang trabaho namin mga pastor, mag-petition sa Diyos para sa inyong lahat. At kapag makikita mo yan, kapag dinidinig ng Diyos ang panalangin mo, ibig sabihin, matuwid ka. Matuwid kang pastor. Pag hindi dinidinig ng Diyos, ang panalangin ng pastor, may kawawa naman yung mga nasa under mo, mga tupa. Naghihintay sila ng pagpapalain sila ng Diyos. Hindi, ikaw ang unang dadaanan, ikaw Ikaw yung sanga doon pa lang sa sanga, barado na. Paano yung mga susunod na sanga? Barado rin lahat. Kaya napakahalaga ng pinuno. Napakapalad ninyo na nagkaroon kayo ng pastor sa Las Piñas na magiting na kabalyero. Napakapalad nyo rin, nagkaroon kayo ng obispo na magiting na kabalyero katulad ko. Mapapalad tayo. Kasi nakita ng Diyos ang puso natin tapat Ang tinitignan ng Diyos yung puso Kita nyo nun si David, di ba? Sabi ng mga kapatid, payat na payat yun, paano maanoy na hari yun? Sabi ni Samuel, hindi tumitingin ng Diyos sa anyo, sa puso. Kasi kung titingnan ng anyo, walang maniniwala kay Manuel at saka sa akin. Walang maniniwala Kasi napakakengkoy namin dalawa, paano mo paniniwala walang ginawa kundi magbiro. Hindi naman yun na tinitingnan ng Diyos, yung puso Napakatapat ng aming mga puso na talagang mamamatay kami maglilingkod sa Diyos at walang sisingit na maling aral. Yan ang talagang pinanindigan ko sa pagkapastor ko. Walang papasok na maling aral sa LCJ Ministry. Kahit sino ka pa, tatanggalan kita ng ulo katulad ni Samuel. Tinanggalan ng ulo si Agag. Sabi ng Diyos, patayin lahat, nagtira ka, siya pumatay. Kaya sabi ko sa mga anak ko, yung inuutos ko sa inyo, hindi nyo magawa, ako gagawa Oo, hindi lang. Magagawa mo ba? Oo, hindi. Kasi hindi mo naman kailangan takutin o puwersahin sa pagsunod Magutos ka lang. Tatanungin mo, masusunod mo ba? Oo, hindi. Hindi mo masusunod. Di ako gagawa. Kaya sa susunod, nahihiya na. Kaya pag inutusan mo, susunod. So, sumusunod sila na may paggalang at pag-ibig sa iyo. Hindi dahil pinupuwersa mo o tinatakot mo. Kasi ang pagsunod, kusang loob Hindi kailangan puwersahin kayo magpakabanal-banal. Ikaw mismo magdidesisyon na magpakabanal-banal, magpakalinis-linis. Uudyukan ka ng Espiritu Santo. Hindi ka na magiging akang. Hindi ka na magiging masuwayin. Magiging masunurin ka na. At napakatindi ng blessings na ibibigay sa atin ng Diyos. Temporal at spiritual. Lalo na yung spiritual. Jeremiah 24:7. Ito yung pinaka-importanting kaloob ng Diyos na pagpapala sa atin Yung makilala ang Diyos. Kasi pag hindi mo nakilala, walang buhay na walang hanggan. John 17:3. Ang makilala ang Diyos na tunay, ang buhay na walang hanggan. Hindi ka binigyan ng espiritu ng pagkilala. Paano ka maniligtas? Kaya babasahin ko sa inyo sa 5,
24:5-7. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, kung paano ang mga mabuting igos na ito, gayon ko kikilalanin ang mga bihag ng Juda, na ating pinayaon mula sa dakong ito na patungo sa lupain ng Kaldeo sa ikabubuti, sapagkat aking itinitig ang aking mga mata sa kanila sa ikabubuti, at aking dadalhin uli sa lupain ito, at aking itatayo sila at hindi ko itutulak sila, at aking itatagad sila at hindi ko sila paaalisin. So yun ang ginawa ng Diyos sa iglesia na Panatib. Itinatag tayo, hindi tayo inalis. At aking bibigyan sila ng puso. Bibigyan ng pangunawa ang ating puso, ang ating buhay, ang ating isip, damdamin, kalooban, ang kaluluwa. Ang buong pagkatao natin, bibigyan ng Diyos na makilala siya. The Spirit of Revelation. Hindi lahat ng tao may Spirit of Revelation. Pagkat ang revelation, si Kristo magpapahayag sa iyo ng kaluluwa. Hindi ko mo kabisado mo Bible, okay ka na. Hindi. Pag hindi ipinahayag ng Espiritu Santo sa iyo, ano talaga ibig sabihin ng salita ng Diyos, hindi ka makakaunawa. Napaka-importante ng Spirit of Revelation. Iyon ang ibinigay sa atin, itinatag tayo at hindi tayo inalis. Ako ang Panginoon at sila'y magiging aking bayan. At ako'y magiging kanilang Diyos, sapagkat sila'y manunumbalik sa akin ng kanilang buong puso. So ito ang ginawa ng Diyos sa iglesia ng LCJ eh. Hindi niyo ba alam na dinivide talaga tayo? Kung paano dinivide ng Israel nung araw, na-divide ang Israel eh. Yung Israel pinamunuan ni Saul, yung Judah pinamunuan ni David. Hanggang sa ginawa ng Diyos, pati buong Israel nagkaisa na. Kaya for 40 years naghari si David, sa Judah 7 years. Yung remaining 33 years, sama-sama na, naghari na si David sa buong Israel. Na-divide din tayo, di ba? Pero ngayon, talagang talagang dadaan tayo sa bautismo sa apoy kasi matira matibay eh. Ito na yung panahon na yun eh. At yung matitira na yan, makakaranas talaga ng kasaganaan sa lahat ng bagay. Katulad nung sinabi ni John K. Gaius, agalang-galang na Gaius. Itinadalangin ko sa Diyos na pagpalain ka at sumagana ka sa lahat ng bagay, katulad ng pagsagana ng iyong kaluluwa. Kasi yan ang unang pinasagana sa ating kaluluwa, espiritu eh. Inalis tayo sa maling aral, maling pananaw, maling kaisipan, maling idea, maling opinion, maling pagkaunawa, maling pagkaalam. Nakapagpahinga na yung kaluluwa natin, tapos na. Natagpuan natin, dapat matagpuan, pero kailangan pagpahingahin din yung katawan eh. Nagkakasakit eh. Kailangan pagpalain ng katawan at lahat ng bagay. Mga material na bagay, susupply sa atin. Lahat yan. Pero yung condition, imit mo. Sumunod ka sa lahat ng dekreto ng apostol. Kaya bago namatay si Brother Manny, talagang ginawa lahat ng dekreto. Tapos na. And consummatumis din yung kay Brother Manny. It is finished din eh. Nung mamatay si Brother Manny, tapos na eh. Doon nagsimulang ma-divide na todo ang divide na nung una, nagka-divide pa. Kaya, ganun na nagagat. So, talagang ganun eh. History will always receive itself. It will always repeat itself. History. Talagang ganun. At ito pa isang magandang binigay ng Diyos sa ating spiritual, Ezekiel 11:19. Aking bibigyan sila ng isang puso. So, isang puso lang tayo, isang pag-iisip, isang opinion, isang buhay, isang pananampalataya, isang Diyos, isang bautismo, isang iglesia. At aking lalagyan ng bagong diwa ang loob ninyo, new spirit. I-renew ng spirit. At aking aalisin ng batong puso sa kanilang laman. At aking bibigyan sila ng pusong laman. So, aalisin ng Diyos ang dating pagkatao na natin. Itong nalalabi sa LCJ na ito, aalisin yung datihang pagkatao. Gagawin tayo mga bagong nilalang talaga. Pero mag-commit ka muna bago gawin ng Diyos yun. Maging bayan ka ng Diyos. Upang sila'y magsilakad sa aking mga palatuntunan at ganapin ang aking mga kahatulan at isagawa. At sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos. Ngunit tungkol sa kanila na ang puso'y nagsisunod ayon sa kanilang mga karumal-dubal na bagay, ay sa kanilang mga kasuglam-suglam, aking pararatingin ang kanilang lakad sa kanilang sariling ulo, sabi ng Panginoon. Pero yung masubayin, yung lumalabas ng iglesia, kaparusahan na igagawad ng Diyos doon. Pero sa atin na nalabi, masaganang pagpapala. So huwag niyong imimiss itong pagpapala. Sayang eh.
Matagal na propesya na yan, noon pa. Pero itong 2014, magre-report nga kayo sa akin kung sino na talaga yung nakakaranas ng pagpapala. Kasi marami nagre-report na sa akin eh. Para malaman natin. Kasi hindi naman pwede magmensahe ang Diyos nang wala namang ebidensya. So naglalabas siya ng mga ebidensya. So pagpapalang spiritual, physical at material. Ipatotoo nyo, mag-report kayo sa akin, lalo na sa member ng palate. Sabihin nyo, Kuya Larry, ganito, ganyan. Kasi marami rin nagre-report sa akin eh. Kasi yung mga prayer ko sa inyo, halimbawa, katulad halimbawa ni Ray, pinagpe-pray ko maging manager to. Pag manager ka ng Ray, sabihin mo naman sa akin para hindi ako magmukhang tanga, Lord, sana po manager. Nung pala, manager na. Kaya sabi ko kay Ana, nag-a-apply din siya manager eh. Sabi ko, Ana, pag manager ka na, sabihin mo sa akin ha. Para hindi naman ako mukhang tanga. Pray pa ako ng pray. Nung pala, okay na. Kasi nangyari sa akin yan, may member ako dito, si Angie eh. Pinagpe-pray ko na makauwi na payapa. Eh, 1 linggo na pala nakauwi. Nagpe-pray pa ako. Eh, wala nagsasabi. Eh, sabi ko, mag-report eh. Magre-report kayo. Napakahalaga kasi na makakita natin yung prayer natin dinidinig. Madalas ko sabihin sa Diyos yan eh. Panginoon, kung yung mga prayer ko hindi mo naman ditinggin, what's the use ng pagiging pastor ko? Eh, ako yung mamamagitan sa member ko eh. Tapos hindi mo ko susundin. Alam niyo ba na yan ang ministeryo pinakamahalaga sa huling araw? Hanggang ngayon, yan ang ministry ng Panginoong Jesus. Nag-i-intercede siya sa atin sa Ama hanggang ngayon. Hanggang hindi pa siya pinabababa, diretso intercession. Kaya ang intercession ng mga pastor, ang napakahalaga. Butit mayroong mga matutuwid na pastor na dinidinig ng Diyos. Si Pablo, alam niyo ba, si Pilimon pa sinasabihan ni Pablo, sabi niya, Pilimon, ipag-pray mo nga ako sa Panginoon. Kasi alam ko, dinidinig ng Diyos ang panalangin mo. Yun si Pablo na, ha? Hindi mo alam niya si Pilimon, dinidinig ang panalangin eh. Kaya huwag kayong mahihiya magsabi sa pastor nyo, Kuya Manuel, pag-pray mo nga yung ina-applyan kong trabaho. Kasi parang masungit yung personnel officer doon. Pag-pray mo nga ako. Kasi mamamagitan kami para sa inyo eh. Nasa Hebrews 17 yun eh. 13:17. Namamagitan kami. Tignan natin kung tama ngayon. Magsitalima kayo sa namumuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila. Sapagkat pawang nagpupuyat. Eh pag nagpupuyat ka, nag-i-intercede ka. Dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang magsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may happy sapagkat sa ganito hindi ninyo mapapakinabangan. So kami mga pinuno, para kami nagsusulit eh. Nagpe-pray kami ng todo sa inyo. So, inyong mga members na iglesia, ibabalik nyo naman yan, support materially and spiritually din. Ipag-pray nyo lagi ang mga pastor nyo, supportahin nyo ng kakainin, ng dadamitin, maging tapat kayo sa mga igaputandog para sumagana ang iglesia. Kasi malalaman mo rito kung sino yung hindi sumasagana, magnanakaw pa. Pag magnanakaw pa yan, ibebenta mo sa bandang huli, ibebenta mo si Kristo 30 pirasong bilak. Mas mahal pa dun sa ano eh. Kasing halaga lang ng baka. Nung araw sa Old Testament, kapag meron kang na disgrasyang baka o nahulog sa balon, 30 pirasong pilak ang ibabayad mo. Eh si Kristo, yun lang ang halaga eh. 30 pirasong pilak, isang baka. Eh lalo si Joseph, mas murang-mura. Ibinenta ng mga kapatid, 20 pirasong pilak lang. Pero kita nyo, nag-intervene ng Diyos kay Joseph, ginawa siyang paraon. Prime Minister of Egypt. Ganon din si Daniel, nag-intercede ang Panginoon. Ginawa siyang third president. Ganon din kayo. Pag umaangat kayo sa buhay ninyo, sa hanap buhay nyo, hindi kayo yun. Iniaangat kayo ng Diyos dahil masunurin kayo. Si Daniel nga, si Shadrach, si Abednego, kahit na sunugin sila sa pugon, susunod sila sa Diyos. Eh di ba't 7 beses pa pinalakas ni Nebuchadnezzar? Tapos yung tignan niya, nakita niya may pang-4, angel of the Lord. Hindi natutupok yung balat ng 3. Naglalakad doon sa apoy kasama yung angel of the Lord. Kapag sumusunod tayo sa Diyos, protektado tayo ng Diyos. Eh nung panahon na yun, pinapakita materially. Ngayon, spiritual na yan eh. Kaya pag sinunog ka sa pugon nga, sunog ka. Kahit hindi 7 beses palakasin nyo, sunog ka. Hindi na pwede. Spiritually na ngayon. Ibig sabihin, kapag sumusunod talaga tayo sa Diyos, walang masamang espiritong makakakilo sa atin. Submit to God, resist the devil, and the devil shall flee. So walang makakapormang masamang espiritu sa
Submit to God. Sabi sa James 4:7. At ito pa ang mga pagpapala. Exodus 23:25. At inyong paglilingkuran ang Panginoon ninyong Diyos at kanyang babasbasan ang inyong tinapay at ang inyong tubig at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. So, hindi lang tubig, hindi lang tinapay, pati sakit. So, ganun ang plano ng Diyos sa atin. Sa mga malalabing remnants sa iglesia, sa mga tunay na matatapat, sa mga committed talaga, consecrated, aalisin niya pati mga sakit. So kung iniisip natin na para bang hindi nagagaling ang sakit natin, nagkakamali tayo. Ako nga, itong ang pilay ko to sa paa, di ba? Itong tawag dito, may pangalan to dati. Severe pantalar, arthritis, ang sakit ko. Kailangan i-operahan, lagyan ng bakal. Ang prayer ko sa Lord dito, Panginoon, ikaw ang bahala. Kung gusto mong lagyan ng bakal to, ikaw bahala. Pero kung ayaw mo, okay lang. Yun ang prayer ko, pero gusto niya eh. Gusto niya, ayusin ang paa ko. Dahil yung pagpasok ng pagpapala, pero mo, dami mong pera, pilay ka. Pupunta ka sa isang lugar, ang bagal mo. Walang kakwenta-kwenta yung may sakit ka, dami mong pera. Di ba? So, inayos. Ay ko ba? Inayos ng Lord. Eh sa akin, okay na yun eh. Kahit ang parang si Johnny Depp na may sapatos na sa pilay, okay lang eh. Hindi ko na iniintindi yun. Papalitan naman ang katawan ko eh. What's the use? Pero may mas magandang plano ang Diyos eh. Yung pagpapala, mararanasan mo talaga na maganda. Hindi abnormal na pagranas. Normal. Masaganang pagpapala. Tapos, makakakain ka rin ng mga pagkain makakain mo na hindi makaka-epekto sa mga iba't ibang sakit natin. Kasi kailangan ma-experience natin yung part. It is a part eh. Yun yung kalooban ng Diyos. Binigyan tayo ng kapangyarihang makabahagi sa mga pagpapalang spiritual, physical at material. Hindi katulad nung iba, talagang napakarami nilang pera, hindi na sila makakain. Ang daming pera, hindi na makapagmamasyal. Ang daming pera, hindi makalabas. Pero hindi ganun eh. Ang pagpapala ng Diyos, agalang ibibigay sa atin. Sabi sa Psalm 81:16, He will satisfy us. Kanya rin pakakanin sila ng katabaan ng trigo at ang pulot mula sa bato at bubusugin kita. God will satisfy us. Ibibigay ng Diyos lahat ng pagpapala sa atin. Wala kang masasabi sa Diyos kundi puro pasasalamat na Panginoon, ba't ganito? Kahit ako ganito, pinagpapala mo ko. Parang hindi tayo karapat dapat sa pagpapala. Dahil pinaggagawa natin, hindi naman talaga din okay eh. Sa totoo lang, mag-isip kayo ng ginagawa nyo talagang kayo nagpakabanal-banal. Yun, wala eh. Hindi pa rin talaga tayo seryoso talaga eh. Ako seryoso na, pero parang kulang na kulang eh. Parang bang kulang yung pagsunod ko. Ano pa ba dapat kong gawin para talaga makasunod ako? Gusto kong i-prove sa sarili ko na talaga ako'y masunurin talaga, na ako'y sumusunod sa lahat ng gusto niya. Eh kung mo nakikita na ng Diyos yung puso natin, perfect na tayo sa Diyos. Kasi kailangan ganun ang puso mo eh. Tinitignan ng Diyos ang puso natin. Sabi sa Isaiah 30:23, at siya'y magbibigay ng ulan sa inyong binhi, na inyong hahasikan ang lupa. At ang pagkain bunga ng lupa at magiging matabat masagana. Sa araw na yon ay manginginain ang inyong mga hayop sa mga malalaking pastulan. Biruin mo, hindi lang maliit na malalaking pastulan, big time. God will make us big time. Hindi lang yung mga ordinary, big time. Talagang masagana, spiritually, physically, materially. Hindi katulad ng mayaman, materially lang. Hindi sila big time. Small time, materially. Baliwala yun eh. Yung spiritual tsaka physical. Kaya huwag kayong mawawala ng pag-asa kung may diabetes kayo, kung mayroon kayong arthritis, high blood kayo, kung ano-ano sakit. Sumunod lang kayo na sumunod. The Word of God is health to the flesh.
Amen. Dadala ka sa inyong pagsampat pagpuri sa araw na to. Nagagalak din ako sapagkat ang aking pag-ibig ay dumadalo sa bawat isa. Sumunod lagi kayo sa aking salita. Nag-alay na ba kayo ng inyong buhay? Konting panahon na lang. Mabuhay kayo sa paglilingkod at mamatay sa pagnanasa sa sanglibutan. Good morning mga kapatid. Ang ating Diyos, pag siya gumawa, hindi siya gagawa ng pakikipagtipan o pakikipag-usap sa kanyang mga nilikha. Ang unang kausap niya noon si Adan eh. Ang tipan ng Diyos kay Adan, magpakarami kayo. Gusto ng Diyos dumami ang mga tao na mabubuti. Ang nangyari, nagkaroon nga ng maraming tao, ubod naman na sa sama, sumingit si Satanas eh. Nagkaroon ng Nephilim, mga higante, ubod ng sama ng mga tao, kailangan niyang patayin lahat ng masasama. Nagtira siya ng 8 kay Noah, gumawa siya ng tipan. Ang tipan din sa kanya, magpakarami kayo, sige, konti. Nang madami na ang tao, humirang na siya ng isang taong pakikipag kay Abraham. Pinagtibay ng Diyos ang tipan niya kay Abraham. At nung ipanganak si Jacob, si Isaac, may tipan din yun. Hanggang sa dumating sa Israel, may tipan. Sa madaling salita, ang lahat ng gawa ng Diyos, may pakikipagtipan o pakikipag-usap. Kaya ang ligaya ni Cristo Jesus, Covenant Gospel Church, ang iglesia natin ay iglesia ng may tipan. At ang pakikipagtipan niyan ay ginawa sa pamamagitan ng mga apostol. Yung mga apostol ng Israel noon, may tipan si Cristo sa kanila. Yung mga apostol sa huling panahon, may tipan. At ang tipan na ibinigay ng Diyos sa ating apostol, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and everything else shall be added unto thee. Ito rin ang tipan natin lahat. At ito ngayon ang itinataguyod ng Diyos na pakikipag-usap sa atin. Yung unang tipan niya sa Israel, yung Old Testament, tapos na yun eh. So nasa New Testament na tayo sa bagong pakikipagtipan sa pamamagitan ni Kristo. So ang batayan na ng Diyos ng pakikipagtipan ngayon, Word of God, kay Kristo. At nang tayo tanggapin ng Diyos bilang mga anak niya, pinagawa tayo ng mga tipan. Kaya nang magkaroon tayo ng water baptism, tipan yun eh. Tinatanggap mo ang Panginoong Hesus bilang Diyos mo, tagapagin, itinatakwil mo na si Satanas sa lahat ng gawa ng buhay mo. Yun ay pakikipagtipan. So, ino-honor ng Diyos yun. So, wag nating i-break ang tipan. Kaya yung pakikipagtipan ng Diyos sa atin, ginawa, inalis tayo sa sumpay. Gumawa ng tipan ng ikaputando. Sa ibang iglesia, wala niyan. So, makikita mo na walang pakikipag-uusap ang Diyos sa kanila. Kasi kailangan may pakikipag-uusap ang Diyos, may pakikipagtipan. At yung tipan na yan ay kailangan panindigan mo hanggang wakas. Kaya sabi, sa mabuhay tayo sa pananampalataya, mamamatay tayo naglilingkod sa Diyos sa pananampalataya. So, sa mabuhay man o sa mamatay, tayo kay Kristo. At magiging matatag at matibay ang determinasyon natin sa tipan na yan. Hindi ka bibitaw sa tipan. Don't break your vows. Sabi ng Psalm 89:34. Ang tipan ko'y hindi ko sisirain. Ni aking mambabaguhin ang bagay na lumabas sa aking mga labi. So, nung i-confess mo, sabihin mo na ang Panginoong Hesus, ang Diyos ko tagapagligtas, magpapasakop ako sa Diyos sa lahat ng bagay, papasakop ako sa dekreto ng apostol, nakikipagtipan ako. Hindi mo babaguhin yun. Tutok din mo, hindi mo sisirain ang tipan mo. Kasi tinitingnan ng Diyos sa atin, sino yung matatag at matibay hanggang wakas na susunod. At ang masaganang pagpapala, ibubuhos niya sa bawat isa na mayroong pakikipagtipan. Kasi hindi pwedeng hindi gawin ng Diyos yung tipan niya eh. Hindi siya gagawa ng usapan na hindi niya gaganapin. Pero gaganapin mo rin yung tipan.
Pareho kayong gaganap eh. If my words abide in you, and you abide in me, you can ask anything, I will give it to you. Yun ang tipan eh. So kung nananatili tayo kay Kristo sa ulo ng iglesia, sa iglesia, at nananatili tayo sa mga kautusan niya, you can ask anything and I will give it to you. Yun ang pagpapala. Yun ang relasyon ng ama sa anak. Kasi kapag humingi ang anak, ibibigay ng ama. Yun ang relationship eh. Tutugunin ng ama ang dalangin ng kanyang mga anak. So yun ang ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya malakas ang pagtugon ng Diyos sa atin na tinutupad niya ang ating mga dalangin. Pero hintay ka lang. There is time for everything eh. Merong panahon sa lahat ng bagay, ibibigay niya lahat ng hinihingi natin, pero maghintay ka lang. Relax ka. Darating yun, hindi pwedeng hindi. Sabi ng Psalm 103:17. Ngunit ang kagandahan loob ng Panginoon ay mula ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan sa natatakot sa Kanya. At ang Kanyang katuwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak. From generation to generation. Sabi ko nga eh, ang pagpapala ng Diyos ibinibigay niya sa atin. Nagkaroon ka ng anak. Yun ang first generation. Yung anak mo, nagkaroon ng anak. So ano mo yun? Apo mo yun sa apo mo, di ba? O tapos yung apo mo na yun, nagkaroon ng anak. Apo mo sa tuhod yun. Tapos yung apo mo sa tuhod, nagkaanak pa. Apo sa talampakan. So hanggang 4th generation yun. Wala nang susunod doon. Kasi apo na sa lupa, ang kasunod doon, 5th generation na yun eh. Halos hanggang 4th generation lang talaga. Yun ang pangako ng Diyos. Kasi may lahi ang Diyos eh. Kagabi napanood ko sa TV, kay Jessica Soho, lahi ng mga matatalino. Lahat ng mga anak niya, valedictorian. Tapos lahat ng mga anak niya, naging cum laude, halos lahat. Sa UP graduate pa, ha? Sabi ko, tinan mo ngayon, talagang may lahi. Lahi ng matatalim na pangil, meron nun. Lahi ng matatapang, lahi ng matatalino. Pero wala sinabi yun. Kasi ang pinakamaganda, lahi ng Diyos. Lahi ka ng Diyos. Lahi nga sila ng mga cum laude, pupunta naman sa impyerno. Biruin mo yung panganay, doktor pa, neurosurgeon. Cum laude sa UP, yung sumunod, ano ba yung ECE? Electronics Communication Engineering, cum laude rin, UP din. Grabe yung pamihabi ko, nakakahiya maging asawa ito ng mga tanga. Sasabihin ng asawa, puro cum laude, tsaka valedictorian to. Pwede ba tayo maging asawa nito? Nakakahiya. Sabi ko, huwag maiinggit doon sa mga lahi nun. Mainggit sila kapag lahi ka ng Diyos. Si Kristo ba naging cum laude? Karpintero yun eh. Scholar ba si Kristo? Hindi. Karpintero nga yun eh. So, hindi rin napakahalaga no ba? Ang mahalaga, lahi ka ng Diyos. At si Kristo ang panganay ng mga panganay. Tayo ang magkakapatid na lahi ng Diyos. Kaya kita mo, may mga lineage eh. May mga linya talaga ng lahi. Mapapansin nyo, may mga lahi talaga ng Diyos. Kaya pinaka-importante, yung ikaw ay nasa Diyos. Makamit mo man ang lahat ng bagay sa mundo, katalinuhan, karangyaan, karangalan, lahat ng bagay, at ang kaluluwa mo'y pupunta sa impyerno, ano na pa sa iyo? Useless. So, pinakamaganda, lahi ng Diyos. Pero makikita mo talaga, grabe, maiinggit ka sa talent nila. Biruin mo, 5 magkakapatid. Sa elementary, puro mga, valedictorian sa high school. Pagdating na college, UP graduate pa, mga cum laude. Ano ba pinakamataas cum laude ba? Summa cum laude. Miskin na, biruin mo, cum laude yun. Yung iba, hindi naman cum laude, cum landi. Mga nag-asawa ka agad eh. Sabi ng Revelation 24, At nakakita ako ng mga luklukan. At may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. Nakita niyo yung tipan na yun ang ginawa nito mga taong to. Mga tribulation saints to eh. Kahit putulan ng ulo, payag sila eh. Hindi sila bumitaw sa tipan ng Diyos.
Nang tanggapin nila ang Panginoong Yesus, hindi nila nirenounce ang faith sa tribulation period, pinugutan sila ng ulo. Yun ang nakita ni John eh. So, ibig sabihin, sa mamatay man o sa mabuhay, determinado tayo sa tipan. Huwag kang bibitaw sa tipan kasi ito ang pinangahawakan ng Diyos sa atin. Sabi ng Revelation 3:10-11, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aming iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang nananahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sino man ang iyong putong. Ano ba yung nasa iyo na naibigay sa iyo? Yung aral. Yung aral ni Kristo, yung revelation. Kasi ang last prophet si Kristo. Yung lahat ng aral ng last prophet, wala na susunod na propeta. So kung may naririnig kayo mga propeta pa sa labas, false prophet yun. Jesus Christ is the last prophet. At natapos nga yung law and the prophet kay John the Baptist, sabi niya, ipinapahayag na ngayon ang Ebanghelyo, ang salita ng Diyos. The kingdom of God is at hand. Ipinangaral na ang Ebanghelyo. Yun ang huling-huling prophecy si Kristo. Wala na susunod kay Kristo. It is the last revelation of God. Jesus Christ is the last revelation of God. Wala nang susunod na revelation. Hindi ka na pwedeng magdagdag o magbawas sa nakasulat. Tapos na revelation. Yung magdadagdag at magbabawas sa salita ng Diyos, idadagdag sa kanya yung plagues na ginawa ng Diyos doon sa Egypt. At hindi siya papayagang kumain ng bunga ng puno ng buhay sa langit. So lahat ng pribileyo dapat ibigay sa mga litas, hindi mabibigay sa kanya. Kasi nagdagdag siya at nagbawas ng revelation ng isang prophet na si Kristo. The last prophet is Jesus Christ. Sabi ng 1 Peter 5:9, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap nagaganap sa inyong mga kapatid na nasa sanlibutan. So dito sa sanlibutan, kapighatian, sabi ni Kristo sabi sa John 16:33, dito sa sanlibutan, kapighatian. Pero magala kayo, nagtagumpay ako, tagumpay din kayo. Labanan ninyong matatag sa pananampalataya ang kalaban. So ang kalaban natin, hindi tao. Ang kalaban natin, masasamang espiritu. Nung una, ipinakita ng Diyos ang pakikipaglaban sa tao, di ba? Nung lumabas sila ng Egypt, hinarang sila ng Amalekites, Midianites, Jebusites, Philistines. Tao, pinapatay nila lahat yun. Pero ngayon, nung lumabas tayo ng Egypt, ang humaharang sa atin, puro masasamang espiritu. Uubusin natin sila, papatayin natin sila, walang magtitira. So, ang pakikipaglaban natin, spiritual battle ito. At ang ating panlaban, the sword of the Spirit, Word of God. Hindi mananalo yan, Word of God Si Kristo yun Talo na sila lahat Basta't matatag at matibay ka lang sumasampalataya sa iyong tipan. Na ang salita ng Diyos ang iyong magiging buhay, ang salita ng Diyos ang iyong gabay sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. 2 Peter 3:17. Kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo na una ang bagay na ito ay magsipag-ingat kayo. Baka kung maligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masama, ay mahulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Mag-ingat daw, baka mamaya magsawa ka. Baka hindi ka na magtiyaga, bumigay ka. Katulad ni Balaam. Hindi nakatiis si Balaam Gusto na niya ng bahay na ginto. Sabi ng Diyos, huwag kang makikisama dyan, sumama. Ibibigay sa kanya ni Agag ang lahat ng mga kayamanan. Basta sumpain niya lang ang bayang Israel. Sabi ng Diyos kay Balaam, yung aking pinagpala, hindi pwede sumpain. Pero yung sinumpa ko, hindi pwede pagpalain. Wala kang magagawa, Balaam. Sa kagustuhan, si Judas, si Lucifer, nahulog yan. Hindi nakapagtiyaga si Lucifer. Sa kanya pa naman yung directorial music ministry sa langit. Magkakaroon ng pagsamba sa langit ng buong sanlibutan. Naligtas kasama lahat ng mga anghel. Si Lucifer ang nakatalaga para doon. Siya ang musical director. Thy tabrets and thy pipes was prepared before there is iniquity in your heart. Nakatalaga ka doon sa music ministry niyo nang makita ang dumi sa puso mo. Sabi ni Satanas, aakyat ako doon sa bundok ng Diyos, mauupo ako sa trono ng Diyos, magiging Diyos ako.
At sumagawa sa kanya yung 1/3 na angels. Nakahatulan natin to pagharap sa last judgment. May mga anghel tayong hatulan na hanggang ngayon ay hindi pa rin sumunod sa Diyos. May nagtatangka pa rin hindi sumunod. Ang isa dyan, yung kay Joseph Smith. Si Moroni daw ang pangalan ng anghel na yon na nagkunwaring si Gabriel. Nagpanggap. Isa yun sa hatulan. At marami pa. Yung anghel na nagpakita kay Gautama Buddha. Yun din yun. Yung sa Golden Plains. Ang dami. Marami pang hatulan mga anghel. Kasi yung 1/3 na hatulan na yun eh. Si Lucifer at yung 1/3 angel na hatulan na. Pero meron pa mga anghel na natitira na gumagawa pa rin ng pagtalikod sa Diyos. Yun ang sinabing hahatulan, sabi sa 1 Corinthians. Hindi nyo ba nalalaman na hahatulan natin pati mga anghel? Kasi magiging just din tayo din eh. We will be like Jesus Christ eh. Ang makakapagtagumpay hanggang wakas ang siyang maliligtas. So, pag-ingatan ng bawat isa, dahil baka magsawa ka, katulad ng mga sa Israel, nagsawa, sabi kay Moses, Moses, asan yung pangako ng honey? At saka yung milk and honey, wala. Babalik na lang kami sa Egypt. Hindi nakatagal yung mga yon, gusto bumalik sa Egypt. Mga nag-backslide na, tumigil na sa pananampalataya. Kaya napakahalaga ng pagpapatuloy eh. Huwag kang bibitaw doon sa baw mo. Lagi mo ilalagay sa puso at isip mo na ako yung ligaya ni Cristo Jesus Covenant Gospel Church. Ako yung member ng iglesia na may covenant na ako ang ligaya ni Cristo Jesus. Kasi ang ligaya ng Ama si Cristo eh. Lumikha ngayon ng Ama ng tao para ligaya naman ni Cristo Jesus. At tayong mga mananampalataya ang ligaya ni Cristo Jesus. Pero dapat may covenant. Lahat ng magiging kaligayahan ni Cristo may covenant. Hindi pwedeng walang covenant. Anong gagawin mo kung walang covenant na pakikipag-usap kontrata? Kahit sa opisina, bumipirma ka ng kontrata eh. Kahit government employee ka, private employee ka, pipirma ka ng kontrata eh. So may kontratang pipirmahan. Kaya nga sabi ng Diyos, pag may 2 tao nagtipan eh, hindi pwedeng pag walang bahala kahit tipan ng tao na pagkasunduan eh. Yung pabantipan ng Diyos sa tao, ang pwedeng isang tabi, hindi pwede. Meron tayong tipan na ibinigay sa ating apostol kay Brother Manny. Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness and everything else shall be added. At ito'y ginagawa na ng Diyos sa atin. Itong taong ito ang pasimula. 2014 is the fulfillment, the first year of blessings. At marami na nakakatanggap ng pagpapalang yan. Hindi lang material, spiritual, physical. Lahat. Kasi lahat ng pagpapala kailangan eh. Sabi niya kay Gaius, sabi ni John kay Gaius, dinadalangin ko sa Diyos na pagginhawain ka sa lahat ng bagay katulad ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Kasi ang kaluluwa natin guminhawa. Hindi na tayo nadadali ng maling aral. Naiintindihan na natin ang katotohanan, alam na natin ang katotohanan, naiintindihan natin ang paraan ng pamumuhay, naiintindihan na natin ang pagiging born again, naiintindihan natin ang kalooban ng Diyos. So nakapagpahinga na ang kaluluwa. Ang katawan natin kailangan palitan kasi hindi nagpapahinga talaga yun eh. Laging may sakit yan, laging pagod yan, inaantok yan, nagugutom yan. So gagawa ang Diyos ng katawan na hindi na inaantok, hindi na nagugutom, hindi na napupuyat, hindi na napapagod. Yun yung katawan ni Kristong glorified. Ang Diyos hindi natutulog yun eh. Kasi may katawan tayo, dapat matulog eh. Pag hindi ka natulog, ay mauungas ka. Kailangan matulog. Pero sa langit, walang tulugan doon. Parang kay Herman Moreno yun, walang tulugan. Hindi natutulog ang Diyos eh. Pero hindi napapagod, hindi naantok. Ganon din sa langit. Pagdating natin sa langit, lahat ng plano ng Diyos, hindi narinig ng tenga, hindi nakita ng mata, hindi naintindihan ng isip, hindi pumasok sa puso. Ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. So kailangan lang tapusin natin ito. Vows is very sacred. Yung mga tipan na yan, napakasagrado at banal sa Diyos. Sabi sa Deuteronomy 23:21. Pagka ikaw ay namamanata ng isang panata sa Panginoon mong Diyos, huwag kang magluluwat ng pagtupad, sapagkat walang pagsalang uusisahin sa iyo ng Panginoon mong Diyos at magiging kasalanan sa iyo. So pag nag-commit ka ng isang bagay sa Diyos, Panginoon, ganito gagawin ko, ikinukulit mo sa Diyos, kailangan ganapin mo yun. Kaya mayroon tipan ng ikaput handog. Yung iba'y hangal eh.
Hindi nila alam na napaka-importante ng tipan. Kaya nga Covenant Gospel Church eh. Maghanap kayo ng iglesia sa buong Pilipinas kung mayroong Covenant Gospel Church. Kang makikita. Wala kang makikita talaga. Nilalait pa nila yung speaking in tongues tsaka yung tipan ng igapotandog. Wala na daw lahat yun. Eh, yun nga yung pinaka-importante. Yung tipan ng igapotandog, aalisin ka sa sumpa. Yung tipan ng Diyos ng pagbabagtay sa atin sa Espiritu, yun ang paraan ng pagsamba sa Espiritu at katotohanan na ang banal na Espiritu nasa iyo ang sasamba sa Diyos. Magiging instrumento ka ng pagsamba. Ang alam lang nilang pagsamba sa Espiritu, walang idols. Sabi nila, pag wala ng idols, nakasamba na sila sa Espiritu. Isang parte lang yun. Kasi walang idols, di ka dumadaan sa idol. Pero yung sa Espiritu at katotohanan, totoo ka bang sumasamba sa Espiritu? Kaya may katotohanan yun eh. O hindi. Ang katotohanan ng pagsamba, nasa iyo yung Espiritu Santo, aawit, sasamba sa Espiritu, sa Ama, sa pamamagitan ng speaking in tongues. Nasa 1 Corinthians, 14:15. Ano nga ito? Mananalangin ako sa Espiritu at mananalangin din naman ako sa pag-iisip. Paano nila lalabanan yung salitang yan? Mananalangin ako sa Espiritu, mananalangin din ako sa pag-iisip. Yung panalangin nila sa Espiritu sa pag-iisip din walang idols Diretso sila, hindi nila alam, sa Espiritu sabi. Kapag nagsasalita ka sa iba't ibang wika, nagsasalita ang Diyos sa iyo ng mga hiwaga na hindi mauunawaan. Nagsasalita ang Espiritu ng mga bagay na hindi nauunawaan. Kaya hindi mo mauunawaan. Bakit? You speak to God at yan ang magpapatatag sa iyo. Kung tatalakayin natin yung speaking of tongues, tatlo yan Yung speaking of tongues na nai-interpret ng mga ibang mga nasyon. Yung speaking in tongues na unknown tongues na hindi maunawaan, yun ang magpapatibay sa iyo. Yun yung mananalangin ka sa Diyos. At yung speaking in tongues in worship. Sa iba't ibang wika, manasasamba ka. Aawit ako sa Espiritu, aawit din naman ako sa pag-iisip. Pag nag-worship sila, umaawit sila sa pag-iisip, umaawit pa sila sa tongues, sa Espiritu. At hindi pwedeng ipagbawal, sabi sa 39. 1 Corinthians 14:39. Kaya nga mga kapatid ko, manigas na nasain ninyong mga panghula at huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng iba't ibang wika. Yung iba nagbabawal, hindi ba nila nababasa yan? Huwag mo nga ipagbawal ba't pinagbabawal mo? Hindi ka tumusunod sa kautusan ng Diyos, wala kang covenant. Kasi pag may covenant ka sa Diyos, susundin mo ang salita ng Diyos. Huwag mo nga ipagbawal, tsaka aawit ka sa Espiritu, aawit ka sa pag-iisip. Mananalangin sa Espiritu, mananalangin sa pag-iisip. So meron sila nalalabag na Word of God. So hindi ka tagasunod ni Kristo. Hindi ka labang ka ni Kristo. Sabi ng Numbers 32. Pagka ang isang lalaki ay nagpanata ng isang panata sa Panginoon o sumumpa ng isang sumpa, ay itinatali ang kanyang kaluluwa sa isang gampanin. Huwag niyang sisirain ang kanyang salita. Kanyang gaganapin ayon sa lahat na ibinukan ng kanyang bibig. Kaya pinagagawa tayo ng tipan Kaya huwag kang gagawa ng tipan na hindi mo susundin talaga. Kaya nga sabi ko sa nabaptize sa Spirit sa tubig Payag na ba kayo mabaptize sa tubig? Gaganapin mo lahat ng dekreto ng Diyos. Tutubdin mo lahat ng tipan. May di baptismo po, totoo ka nga, mananampalataya. So meron kang responsibilidad, ganapin lahat ng tipan mo sa Diyos. Sabi ng Exodus 19:5, kaya nga kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking mga tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin na higit sa lahat ng bayan sapagkat ang buong lupa ay akin. So magiging possession daw tayo ng Diyos, kayamanan. So kapag kayamanan tayo ng Diyos, napakahalaga. So kukunin ng Diyos yung kayamanan niya. Hindi ka kasama doon sa kayamanan na yun. Ang kayamanan ng Diyos, mga anak niya, ang iglesia. So iisnatsin niya yung kayamanan niya. Aariin niya Sabi, you will be my possession. Kasi kung hindi rin lang naman kayamanan, ba't ipopossession mo pa? Kung basura yan, ba't may ipopossession? So yung kayamanan lang ng Diyos ang kukunin niya.
Kaya pagdating ng rapture, ginto ka ba? So para maging ginto ka, dadaan ka sa apoy, sa baptism of fire. Hindi ka naman dadaan sa baptism of fire, hindi ka dadaan sa baptism of the Spirit. Matthew 4:13 ba yun? Matthew 3:12 pala. Nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay, at lilinisin niyang lubos ang kanyang giikan, at titipunin niya ang kanyang trigo sa bangan, dadapwat ang dayami susunugin sa apoy na hindi mapapatay. Sa katotohanan ay binabautismohan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Dadapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan sa akin na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang panyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. So, So, kung hindi ka naniniwala sa bautismo sa Espiritu Santo, hindi ka mababautismo sa apoy. Hindi ka magiging ginto. Hindi ka kayamanan ng Diyos. Hindi ka kukunin. Ganon kasimple. So, kinakailangan mabautismo sa Espiritu Santo para mabautismo sa apoy. Kaya dumadaan tayo sa bautismo sa apoy. Kasi dumadaan tayo sa bautismo sa Espiritu Santo. At kaunti lang ang makakasumpong niyan. Kaunti-kaunti lang. Sabi ng Psalm 132:12, kung iingatan ng inyong mga anak ang aking tipan at ang aming patotoo na aming ituturo, magsisiupo naman ang kanilang mga anak sa iyong luklukan magpakailanman. Kaya yung 12 tribes of Israel, hahatulan ng mga 12 apostles yun eh. Magsisiupo rin sila, hahatul sila eh. Katulad natin, magsisiupo rin tayo sa trono ng Ama, nasa ng trono kay Kristo, at hahatul din tayo. We will be like God nga eh. Kaya doon sa makakapasa, sa tunay na pananampalataya, magiging katulad tayo ng Diyos. Kaya doon sa Psalm sinabi, at nakatayo ang mga Diyos sa gitna ng mga Diyos. At tayo yung kataas-taasang anak ng Diyos. Kaya magiging katulad tayo ng Diyos. Yung katulad ng Diyos na may glorified body, hindi yun talagang Diyos. Kasi ang Diyos dakila eh. Ang Ama dakila, pinakadakila sa lahat. Susunod si Kristo at Espiritu Santo. Napakaganda ng revelation na ating apostol sa Diyos. Ang Diyos iisa. Sabi nila, ay bakit may Ama, si Kristo at Espiritu Santo? Tatlo yun eh. Tatlo nga yan, pero iisa. Napakasimple ng revelation ng apostol. Ilan to? Isa, di ba? Isa yan, di ba? Bilangin natin ng tupe, ha? Isa, dalawa, tatlo. Ilan ang tupe? Tatlo. Ilan to? O, ano ba ipaliliwanag tungkol sa Diyos? Di ba ang Diyos iisa? Ang Ama, si Kristo, at Espiritu Santo. Tatlong tupe. Ang greatest yung Ama. Ang unang tupe. Ang Ama. Simple, di ba? Hindi na kailangan ipaliwanag pa ng mahaba. Iisa. Tatlong tupe, pero iisa. Di ba? Simple-simple. Kasi yung iba nalilito dyan eh. Tungkol sa Ama, sa Anak, Espiritu. Tatlo yun eh. Ba't magiging isa? Kaya nga sinampulan ng apostol eh. This is the revelation of the Holy Spirit. True Brother Manny. Hindi ko pa nakita may nagturo ng ganon. Revelation yun. Wala pa ako nakita nagpakita ng simple-simple bagay. Ang daling intindihin eh. Di ba isa lang? Pero tatlong tupe. Ang Godhead, tatlo eh. Ang Ama, si Kristo at ang Espiritu. Pero iisa lang ang Diyos. Pero ang Godhead o yung kabuuan nila, tatlo. Pero iisa lang. Amen. Batid ko ang nilalaman ng inyong mga puso, kung kaya't ito'y huwag magulumihanan. Sumunod lamang kayo sa akin. Ang kapayapaan ko ay sumainyo. Pinalaya ko na kayo, huwag na kayong muling bumalik pa at maalipin ng kasalanan. Anumang oras ay maaari akong dumating. Maging handa kayo. Good morning mga kapatid. Anumang oras, pwedeng dumating ang Panginoon at lagi tayong handa. At bago dumating ang Panginoon, ibibigay muna sa atin ang masaganang biyaya at pagpapala. Tinawag tayo ng Diyos para magmana ng pagpapala. So itong taong ito,
pasimula ng pagpapala ng iglesia. At mapapatunayan mo yan na pinagpala ka, nagpapala ka. Sabi ng 1 Peter 3:9, na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala. Sapagkat dahil dito kayo'y tinawag upang kayo'y magmana ng pagpapala. So ang layunin pala ng Diyos, kaya tayo tinawag, para iligtas ang kaluluwa, ibigay yung pagpapala ng buhay na walang hanggan. At bago ibigay yung buhay na walang hanggan, patutunayan ng Diyos na pinagpala ka. Magiging mapagbigay ka. Kasi ang karakteristik ng tunay na Kristiyano, karakteristik ng Diyos. Mapagbigay. Ang Ama, sumampol. For God so loved the world, and He gave His only begotten Son. And whosoever believeth in Him shall not perish but have an everlasting life. Ang Panginoong Jesus, kusang loob, ibinigay ang kanyang buhay. Kaya sabi, wala nang greatest na pag-ibig kundi ibigay mo ang iyong buhay sa iyong kaibigan. Yun ibuhay pa. Yung mga pera, mga bagay sa atin, mas madaling ibigay yun. Kasi ano lang yan mga material. Pagkat gagawin tayo ng Diyos na spiritual, na yan lahat ng material na pag-aari natin, iluluwalhati natin sa Diyos, at mamaya, meron tayong meeting, at patutunayan natin na totoo nga talaga, yung ipinipreach natin, ginagawa natin. We will do what we preach. Sabi ng Panginoon, kailangan natin sa pagbibigay, yung willingness of doing good. Ginagawa mo ang isang bagay yan dahil gusto mo, kalooban mo, sarili mong kalooban. Hindi yung dahil responsibilidad mo o napipilitan ka lang. O dahil kailangan. So, ibinibigay sa atin ng Panginoon na ang pagpapalayan ka. Pero matutunan mo yung pagbibigay. Kasi ang pagbibigay may criteria. Hindi ka basta magbibigay. Kailangan sa sariling kalooban mo, magaan ang puso mo, masaya ka nagbibigay. Ito yung mga criteria ng pagbibigay. Sabi ng Philemon 1:14. Ang hirap hanapin ni Philemon. Si Philemon. Alam nyo to si Philemon, kung titignan nyo, parang walang kwente. Isang page lang to Pero alam nyo ba na intercessor siya ni Pablo? Ang lupit ni Philemon. At ibinigay ni Pablo kay Philemon ang sikreto ng pagbibigay. Paano magbibigay? Sabi niya dito sa Philemon 1:14, Dadapwat kung wala kang pasya, ay wala akong magagawang anuman. So kung wala tayong desisyon, halimbawa, tumatawag ang iglesia, nangangailangan, wala kang desisyon, wala akong magagawa. Upang ang iyong kabutihang loob ay huwag maging tila sa pangangailangan, kundi sa sariling kalooban. So kung tutulong tayo sa kapatid, o tutulong tayo sa iglesia, sa pangangailangan ng kapatid o iglesia, hindi dahil kailangan, kundi sa sarili mong kalooban, talagang masaya ka, gusto mong gawin yon, kalooban mong gawin yon. Yun ang sinasabi ng Diyos sa atin. All our motives in obedience to God's will must be in wholehearted and with sincerity of the heart, willingness to do it. Kasi nandun ang sikreto Yung willingness ng pagsunod, ibinibigay ng Diyos ang masaganang pagpapala. Sabi ng Isaiah 1:19, kung kayo'y magkusa, pag nagkusa ka, ang nag-udyok sa iyo, Espiritu Santo. Hindi ka inudyukan ng tao. O ito'y pagkukusa sariling kalooban. Binigyan ka ng pagnanasa ng Diyos na loobin mo. Kung kayo'y magkusa at maging masunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. So yun, lahat ng biyaya at pagpapala sa lupain, yung promise land na papasukan nila, magtatamasa sila talaga ng lahat ng pagpapala. Ganon din tayo. Kung magkukusa tayo sa sariling kaloobang pagsunod, matatamasa natin ang lahat ng pagpapala bago mag-rapture. Sabi ng James 1:25,
Ngunit, ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon, at hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ng taong ito sa lahat ng kanyang ginagawa. So yung kautusan ng kalayaan, yung where there is liberty, there is the Spirit of the Lord. Kung saan nandun yung kalayaan ng pagdedesisyon, pagpili, sariling kalooban ng pagpapasya, nandun ang Espiritu ng Diyos. At doon, ganun tayo pinalaki dito sa Palatio Church. Walang sapilitan dito, walang puwersahan. Ikaw ang magdesisyon, ikaw ang pumili sa sarili mong kalooban, sa masaya mong kalooban. Sabi ng Colossians 3:23, ano mang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. So buong puso natin gagawin to with sincerity of the heart. Na talaga sariling kalooban mo, ginusto mo, walang pumuwersa sa iyo o hindi ito pangangailangan o responsibility, masaya ka talagang susuport at susunod. Ito ang hinahanap ng Diyos na makita sa ating mga puso. Sabi ng 2 Corinthians 9:7-8, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So ito titignan ng Diyos sa puso natin eh. Tumulong ka, nagbigay ka, titignan niya kung saan loob ba. Yung masaya ba? Magaan ba sa kalooban? O napupuwersa ka, napipilitan ka? O dahil kailangan? Kaya magsusuri ka sa pagbibigay. Hindi ko mo magbibigay ka, bigay ka na lang basta eh. Tinitignan ng Diyos ang puso ng taong nagbibigay. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. Lahat ng biyaya magsisagana sa inyo. Spiritually, physically, materially. Upang kayo na ay mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipagsabagana sa bawat mabubuting gawa. So, yun ang plano ng Diyos eh. Tumanggap tayo na masaganang pagpapala, pero magpapala ka. Doon mo lang malalaman na pinagpala ka, nagpapala ka eh. Sabi ng Ephesians 2:10, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una pa upang siya natin lakaran. So ito ang pagkakalikha sa atin ng Diyos eh. Nilikha tayo ng Ama, ni Kristo at Espiritu Santo sa pamamagitan ng salita. Sa pamamagitan ng tatlo na nakagawa ng tao. At ang pagkakalikha sa atin para kay Kristo, maging kaligayahan tayo ni Kristo. At kapag kaligayahan tayo ni Kristo, susunod tayo sa lahat ng mabubuting gawang nasabi na o planado na at gagawin na lang natin. Lahat ng kalooban ng Diyos, lahat ng utos ni Kristo at gaganapin ng Iglesia at magiging kaligayahan nga tayo ni Kristo Jesus. Sabi ng Psalm 119:108, tanggapin mo, isinasama ko sa iyo ang mga kusang handog ng aking bibig, O Panginoon, at ituro mo sa akin ang mga kahatulan mo. So, hindi lang yung pagbibigay ng material, ang kusang loob at saka malubog sa puso, pati pagsamba. Yung pagsamba mo, talagang kusang loob ng pagbibigay luwalhati sa Diyos. Sabi sa Hebrews 13:15-16. Sa pamamagitan nga niya, ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa makatwid bagay bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Because yung ating pagsamba, pag-atin sa Sunday, kusang loob talaga yung gusto mo lumuluhati sa Diyos, gusto mong parangalan ng Diyos, gusto mong pasalamatan ng Diyos, masaya ka sa ginagawa mo, magaan ang puso mo, gusto mo siyang luwalhatiin. Ito tinitignan ng Diyos. Dadapot ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy, huwag niyong kalilimutan. Ito yung magmi-meeting tayo mamaya.
pagsishare ito ng lahat ng... Kasi bibili tayo ng ampli, ng base. Sisimula ng iglesia, magbibigay tayo ng pledge. Kung magkano ibibigay mo, kailan mo ibibigay. Hanggang sa makabuo tayo, kasi may kamahalan yung bibili natin, 100 was 20,000. Pero sisiw sa Diyos yan. Kung tayo lahat magkakaisa sa pananampalataya, walang imposible. Kung yung ng panahon ng Tore ng Babel nagkaisa sila, magtatayo ng ng malaking tore. Kaya yung Babel, confusion, kinumpuse sila ng Diyos, hindi ganun ang plano ng Diyos Ang plano ng Diyos, kumalat ang tao, hindi, nagsolo Ngayon, ang plano ng Diyos sa atin, pagpapalain tayo. Pero, titiyakin din ng Diyos, tiyakin mo rin na pinagpala ka nga. Isa ka sa pinagpala na nagpapala. Dadapot ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy, huwag niyong kalilimutan. Sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. So, sa pagbibigay naman natin, tignan naman natin kung meron talaga sincerity of the heart and wholehearted obedience to what God is pleased. Doon nalulugod ang Diyos Sabi niya sa Psalm 37:4. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Delight in the Lord and He will give the desires of your heart. So, kalugdan tayo ng Diyos, ibibigay ng Diyos ang nasa ng puso natin. At malulugod lang ang Diyos kung ang pagpili mo, kusang loob. Ang pagsamba mo, pagbibigay mo, pag-aabuli mo, paggawa mo, laging kusang loob. Laging nasa udyok ng Espiritu Santo, laging ginagabayan ng Espiritu Santo. Sabi ng Philippians 1:10, upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling, upang kayo maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Kristo. So, hinihingi sa atin ng Diyos yung talagang tapat, buong pusong paglilingkod para wala tayong kapintasan pagdating ni Kristo. Sinusunod mo lahat ng kalooban ng Diyos, lahat ng inuutos ng Panginoong Hesus, nandun ang katapatan ng puso at sincerity of the heart na gagawin mo. At darating siya, kukunin tayo. Sabi ng James at Joshua 24:14. Ngayon nga, ay matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran niyo siya sa pagtatapat at sa katotohanan. At inyong alisin ang mga Diyos na mga pinaglingkuran ng inyong mga magulang sa dakoro ng ilog at sa Ehipto at inyong paglingkuran ng Panginoon. So matakot tayo sa Diyos, paglingkuran natin siya ng may katotohanan at pagtatapat. So yung paglilingkod na gagawin natin, the rest of our life, bago dumating si Kristo, lagi nasa motibo ng pagiging tapat, kusang loob, sariling kalooban. Talagang gusto mo. Deuteronomy 6:5. At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. So pag sinabing iibigin mo ang Diyos, susundin mo ang kanyang mga utos. Ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, buong pag-iisip mo, buong buhay mo, buong katauhan mo, buong pagkatao mo mismo. So ito ang hinihingi ng Diyos sa atin na paglilingkod. Ibibigay natin sa Diyos ang makakaluwalhati sa Diyos. At binasa ko nga kanina kung ano yung nakakaluwalhati, yung kusang pagpupuri, kusang pag-aalay ng pagsamba, at yung pag-aabuloy, yung pagsuporta at pagbibigay. Yan talaga ang buhay Kristiyano, buhay ng pagbibigay. Kasi kung titingnan yung mabuti, nagsimula sa Ama, kay Kristo, kay Abraham. Buong pusong ibinigay si Isaac. Iaalay niya sa Diyos. Ganon din tayo, buong pusong pag-aalay, buong pusong pagsunod sa Diyos. And the rest is history na. Magaganap na ang lahat ng dapat maganap. Ipagkakaloob ng Diyos ang dapat ipagkaloob sa mga tunay na lingkod niya. Amen!